salamat. Maaari po kayo maupo. Sa atin pong pinakamamahal na Congressman Bong Suntay, sa atin pong ever-supportive na Barangay Captain Kiko Del Mundo, sa atin pong iba pang mga staff ng Congressional Office ni Kong Bong Suntay at iba pang barangay staff dito sa Barangay Tatalon. Masaya po ako na nakabalik ako dito sa inyong barangay, sa ating pong teaching and non-teaching personnel ng department. Ayong buntag kaninyong tanan, magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Sabi ko po sa amin pong Chief of Staff, kay Yusek Lopez, sabi ko sa kanya, nung ako ay Department of Education Secretary, ako po yung pumupunta talaga at gumagawa ng mga kailangan gawin sa loob ng paaralan, ng silid paaralan sa mga eskwelahan. Sabi ko sa kanya, magulang. At kanina ay nakita po tinignan po namin ang accomplishments nila, 3 classrooms, 3 silid paaralan ang kanilang ginawa at kinontribute para sa inyong lahat. Kaya masaya yung mga pagbisita namin dito sa inyong barangay. Nabanggit nga ni Congressman Bong Suntay noong una, nangangampanya kami. Masaya din dahil napakarami naming nakilala at nakita na mga tiga-barangay Tatalon. Hindi ko lang alam kung nandito yung hinahanap namin na bata dahil nakilala namin siya noong nasa labas sila habang kami ay nangangampanya. Wala siyang tenga. Oo, kung nahanap or nakilala ninyo yung bata na yon, hinahanap namin siya dahil pwede yun ayusin ng isang plastic surgeon. Kaso, nung tinatawagan na namin yung magulang ay hindi na sumasagot yung magulang para mapaayos yung tenga ng kanyang anak. Kaya kung kilala ninyo yon, ipaalam ninyo sa amin para makausap namin ulit yung kanyang mga magulang. Dahil napakadali ayusin noon. Maliit pa siya, mga siguro 1-year-old. Mga siguro ngayon, ano na siya? 2-3 years old na ngayon yung bata. Masaya dahil sa pagbabalik namin ay Brigada Eskwela naman ang aming ginawa para sa edukasyon ng ating mga anak. Lagi ko pong sinasabi sa lahat ng mga kabataan at mga magulang, ang edukasyon po ang magpapabago ng buhay ng mga anak natin. Dahil sa pinakasimpleng halimbawa na naiintindihan ng mga bata, napakalaki ng pagkakaiba ng trabaho ng nakapagtapos ng pag-aaral at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sinabi natin, hindi nakapagtapos, so hanggang 2nd year. High school lang or hanggang grade 4 lang. Ang mga trabaho ay minsan merong trabaho, minsan walang trabaho. Doon, naging mga accountants, nagtrabaho sa bangko, nagtrabaho sa iba't ibang multinational companies. Dahil malaki yung pinagkaiba ng kanilang sahod. Yun yung pinaka na makikita ng isang bata na merong nagbago sa kanyang buhay dahil sa ginhawa na dala ng edukasyon at dala ng kanyang magandang trabaho. Kaya yan po yung lagi namin inuulit